Para mas makilala ang mga sakot sa krimen, nag-ikot ang resibo sa Tondo, Maynila. Ayon sa isang kagawad ng barangay 105, wala raw record ang magamang bakay sa kanilang barangay. Ang mag-amang ito ay walang record sa barangay. Sa katotohanan, yung tatay nga mabait yan eh. Yung anak medyo may pagkapasaway kunti lang naman. Ang biktima namang si John John, minsan na raw nasangkot sa gulo sa kanilang lugar. April 12, 2026, dumulog ang si Jefferson at kanyang asawa, ang kanyang asawa dito sa barangay upang ipablatter yung pangyayari nga nangyari doon sa kanyang anak nung hinabol ni Bunso, si Muy alias Muy. Katapos nila magbablatter, isang araw lang pagitan, niyari nila kaagad yung biktima ngayon. Ayun ang nangyari. Ayon sa Manila Police District, minsan ang nakasuhan ng murder ang nasabing si John John noong 2017. Nakalaya raw siya matapos ang 8 taon na pagkabilanggo. Ano naging pagtanggap ng community pagkatapos ng pangyari na ito? Kasi sa naririnig namin medyo hindi maganda. Yung community, yung comment ng community sa area kung saan siya naglalagay din. Sa computer shop na pinangyarihan ng krimen, abala ang may-ari sa pagpapaayos ng kanyang pwesto. Papayos lang sana na talagang papayos ko talaga ito kaso naunahan kami nang nangyari. Dito po. Dito siya. Tapos nung tinamaan, dito na siya. Ayan. Tapos dito na corner, kumuha pa siya ng upuan. Pag ganun upuan, lumapit yung tatay, dito siya nakahandusay. Dito na siya binanatan. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang dugong halos nagbantya na sa sahig at iba pang kagamitan sa tindahan. Ito na yun. Dito nagkalat yung dugo. Tapos yung ulo niya na napasok doon, hinila ng tatay. Dito na binanatan ng anak. Oo, yan ulo niya. Ito mismo ulo niya. Tapos hinila ng tatay dito. Dito na binanatan. Yan na mismo. 3 araw matapos mangyari ang krimen, nakaburol na ang mga labi ng biktimang si John John. Narito ang kanyang ina at mga mahal sa buhay. Kabilang na ang 2 naulilang anak. Ang kapatid ng biktima hindi raw makapaniwala sa sinapit ng kanilang bunsong kapatid. Hindi ko nga makapatanggap. Just kwento pa lang. Halos maano na ako, kumulaps pero pinaglabanan ko lang. Hanggang ngayon, hindi raw alam ni Renato kung paano ipapaliwanag sa kanyang mga pamangkin na wala na ang kanilang ama. Tulala pa yung bata sa nangyari sa tatay niya. Siyempre, sasabihin niya, papa ko. Hindi ko man pwede sabihin sa kanya, papa mo, patay na. Umuwi na siya dito sa akin, nakabulol na siya, masaya na ako. Kahit pa paano, yung buwag ng dibdib ko. Alam ko naman na anak ko pasaway, hindi ko naman kagustuhan na ganun ang gawin sa anak ko. Nga papatay nila. Pwede naman na may batas naman tayo, dapat sa batas ng pinadaan. Hindi na patayin parang baboy. Habang nagluluksa ang pamilya, hindi tinigilan ng Manila Police District ang pagtunton sa mag-amang bakay. Umeska po na raw kasi ang mga ito, pabataan, matapos ang insidente. Paano nyo na-trace from Manila? Paano nyo na-trace na nasa Bataan pala ito? Actually, nasa process tayo ng backtracking, follow-up. Nung nagpasabi ko na gusto nang sumuko. Okay. Naka-ongoing na kami ng hot pursuit sa kanya. Paano, sir, saan niya idinaan yung mensahe? Yung kanyang interest na susuko na ako? Meron siyang kapitbahay na na dating pulis. At Opo. doon siya nagsabi hanggang pinarating sa amin na gusto na lang sumuko ng mag-ama. At nito lang April 14, 2026, dinala na sina Jeffrey at Jefferson Bakay sa Manila Police District. Kinabukasan, iniharap sila ng pulisya kay Manila Mayor Isko Moreno. Malugod po namin ipaalam sa inyo, mga kababayan sa lungsod ng Maynila, in our own little way, city government and Manila Police District ay makapagbigay ng hustisya sa pamilya ng biktima. Nandito po yung mga suspect. Sumuko na po sila.
Paliwanag ng mag-ama, hindi raw nila pinlanong patayin ang biktima. Hindi ko naman hangad talagang patayin siya. Hangad ko lang talaga na maliwanagan ko lang na kung anong kasalanan ng anak ko. Pero parang... Kung pwede mareglo. Tumayo po siya, as na nabubunot sa akin. Nabubunot po, lalapit po sa amin eh. Siyempre ako naman po, pinaputukan ko na po bigla. Ayun po yung pangyayari, kaya ba't ko po nagawa yun? Eh wala naman po talaga akong ginawang masama sa kanya eh. Sabi niyo po, hindi niyo po hangad or hindi po sinasadya no, pagpampusa. Patayin po yung victim natin. Pero bakit po may dala po kayong baril noon tsaka kutsilyo? Kung wala po talagang plano, mapanakpan lang po. Eh ma'am, ako po, parang sa sarili ko lang po ma'am, depensa ko na lang po yun ma'am. Nakapanayam din namin si Manila City Mayor Isko Moreno. Ayon sa kanya, tutulong daw ang lokal na pamahalaan sa anumang gastusin ng pamilya ng biktima. Definitely, we will extend assistance. We just wanted to go first things first to deliver the justice. Well-deserved naman yung justisya kailangan makuha ng pamilya. Pero tutulong naman ang syudad. Total, nandiyan na po yan eh. Maningi po sa kanila ng tawad. Hindi ko po talaga intensyon na patay yung anak niya. Kailanman hindi madaraan sa dahas ang anumang sigalot at hindi pagkakaunawaan. Sa huli, batas ang magpapasya sa ngalan ng hustisya. Kung mapatutunayang nagkasala, makaharap ang mag-amang Bakay sa kasong murder at maaari silang makulong ng habang buhay. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel